Good evening, ma'am. Magalang na pagbati sa akin ng crew pagkapasok ko pa lang sa nasabing restaurant. Are you Miss Jessica? Yes, it's me. Okay, ma'am. Please follow me. Ihatid ko na po kayo sa table ninyo. Napasunod na lang ako sa crew, pero hindi ko mapigilan na magtaka nang ilibot ko ang tingin sa buong paligid ng restaurant. Walang katao-tao, ni isang customer ay wala akong mahagilap. Mukhang ayaw ni Mr. L na may ibang tao sa paligid. Dinala ako ng crew sa isang malawak na garden room kung saan may isang table na nakaset up at matapos ako nitong samahan ay tinanong muna ako kung o-order na ba. Pero sinabi kong mamaya na kapag dumating na ang hinihintay ko. Naupo na lang ako sa upuan at napatingin sa paligid. In fairness, napakaganda. Puno na magandang halaman ang buong paligid at ganoon din ang bubong. Panay ang silip ko sa phone ko sa pag-aakalang magta-text or tatawag sa Mr. L. Bago ito dumating. Naalala ko na binigay nga pala ng secretary ko sa kanya ang number ko. Pero mula sa pagtingin sa phone ay napahinto ako nang marinig ang papalapit na yapak. Hanggang sinapaangat na ako ng tingin. Ngunit sa aking pag-angat ay bigla na lang nagtama ang mata namin ng lalaking naka-gray suit. I froze. Sandali naman itong napahinto sa paghakbang palapit sa akin nang magtama ang aming tingin. Hindi ako nakakilos sa aking kinauupan at nakatingin lang sa kanya. Ganoon din siya sa akin. Wala pa rin pinagbago ang kanyang mukha, maliban sa nagkaroon ng konting balbas sa panga na mas lalo namang nagbigay kisig sa kanya. In fairness, bumagay. At parang nagbago na rin ang kanyang expression dahil parang naging seryoso na kumpara dati na parang may pagkapilyo lagi sa kanyang tingin tuwing tinitingnan niya ako. It's been a year at ngayon ko lang siya ulit nakita. Matapos niya akong isugod sa ospital nung araw na iyon, ay bigla na lang siyang naglaho na parang bula at hindi na nagpakita pa sa akin. Basta nabalitaan ko na lang na pinutol na niya ang engagement niya doon sa kanyang fiancé at pagkatapos noon, umalis na siya ng bansa. He didn't even say goodbye to me, maliban sa isang text message. Lucas, I whispered. Hanggang sa napaiwas na ako ng tingin at hindi na alam ang dapat gawin. Nabalisa akong bigla. So it's him. Tom, bakit mo nga ba hindi naisip na posibleng siya si Mr. L? Shit, I don't know what to do. Should I leave? But no, this is all about business. Kung ano man ang nakaraan na meron kami, siguro naman ay nakalimutan niya na iyon at nakamove on na siya. Long time no see. How have you been? He asked and sat down. Napatikim naman ako at pinilit na tumingin sa kanya. As you can see, I'm still alive. I know, and you're still beautiful. Agad niyang sagot at ngumiti sa akin ng konti. Pero muli kong iniwas ang tingin ko at itinuon na lang sa ibabaw ng table. So, you are Mr. L? Yes, I am. Natahimik ako na ilang sandali at pasimpleng napapisil sa aking kamay. I was nervous. I don't know why. Anong dahilan at gusto mo mag-invest ng malaki sa kumpanya namin? Tanong ko makalipas ang ilang sandaling pananahimik. Pinilit ko pa rin maging kalmado. But he didn't reply. Pero ramdam kong pinagmamasdan niya lang ako. Pity? I asked again, still not looking at him. No, it's love. It's all about love. He replied. Sa kanyang sagot ay tuluyan ako napaangat ng tingin dahilan parang muling magtagpo ang aming mga mata. Hindi ko sumagot at nakatitig lang sa kanya. Ganoon din siya. Tinititigan niya lang ako na parabang hinihintay ang aking sagot. May kung anong emosyon ako nabasa sa kanyang mga matang nakatitig sa akin. Tila puno ng pangungulila. Hanggang sa hindi ko nakayanan at ako na ang naunang nag-iwas. I don't need your help. I have to go now. Mabilis na akong tumayo at tinampot na ang handbag ko para umalis na. Pero nakakadalawang hakbang pa lang ako palayo sa mesa ay nang mabilis na niyang hinuli ang kaliwang pulsuhan ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang automatikong pagyapos ng kanyang mga bisig sa bewang ko. I missed you so much, he said as he hugged me. I want you back, baby. Hindi ako nakagalaw dahil sa kanyang pagyakap sa akin mula sa likuran. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong isagot sa kanyang sinabi. Are you still waiting? May hinahong tanong na lumabas sa bibig ko makalipas ang ilang sandali. Pero iba ang kanyang isinagot sa akin. 1 year is not a joke. Even my own son, ipinaubaya ko sa kanya. Tiniis ko lahat para lang pakawalan ka dahil alam kong yun ang tama. At nararapat kong gawin kasi yun naman talaga ang gusto mo.
ang mawala ako para magkayos na kayo ng lalaking mahal mo. Sino ba naman ako sa'yo? Isa lang naman akong pagkakamali. Sagot niya na parang may hinanakit pa sa boses. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagpatong ng kanyang mukha sa balikat ko at sumiksik pa sa leeg ko. Kasabay ng paghigpit ng kanyang yakap sa bewang ko. And you know what? Pinilit ko namang limutin ka sa loob na 1 taon. Pero hindi ka pa rin maalis-alis dito sa puso ko. Sa buong sistema ko. At sa 1 taon na lumipas, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Natahimik ako. I could feel his pain. Hinahanap-hanap niya pa rin ako kahit taon na lumipas. Ganoon na ba talaga kalalim ang pagmamahal niya sa akin na kahit na ni minsan ay hindi ko naman siya pinahalagan? And what? Ibig sabihin alam niya tungkol kay Drew? Oo, malamang alam nga niya. Lucas, let's get married. He cut me off. Muli ako natigilan. Hanggang sa binaklas ko na ang kanyang kamay sa bewang ko. Pero sa aking pagbaklas, ay siya namang paghakbang niya sa harap ko at hindi ko inaasahan ang unti-unting pagluhod ng kanyang isang tuhod. Sabay bukas niya sa isang maliit na box na kinuha niya sa loob ng kanyang suit. At nang sandaling buksan na niya iyon, ay bumungad sa akin ang isang pink diamond ring. Will you be my wife? Sandali ako napamaang dahil sa kanyang tanong at napatitig sa singsing. Hanggang sa muli ko na ibinalik ang tingin sa kanya at sa kanyang mga mata. Hindi. Ayoko munang paasahin siya. I still love my husband. At hindi pa rin ako tuluyang nakaka-move on sa kanyang pagkawala. Nandito pa rin sa puso ko ang sakit ng kanyang paglisan ng ganoon na lang. Lucas, I'm sorry pero... I paused. Nakatitig siya sa mga mata ko na para bang binabasa ang desisyon na sasabihin ko. Pansin ko pang kanyang paglunok habang hinihintay ang sagot ko. Sorry Lucas, mukhang... hindi ko matatanggap yung No need to answer my question. He immediately cut me off and stood up. Inalis na niya ang singsing sa box at hinawakan ng isa kong kamay bago ako tiningnang muli sa mata. I know, kakawala lang ng asawa mo pero handa naman ako respetuhin ang pagmamahal mo sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi napipilit, kaya hindi kita pinipilit na mahalin agad ako. Ang gusto ko lang ay makasama ko kayo ng anak natin. Isinuot na niya ang singsing sa daliri ko. Hindi mo kailangan sagutin ang proposal ko sa ngayon. I can wait. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Hanggang sa maging handa ka na para sa akin basta sa ngayon. Gusto ko lang makitang suot mo yung singsing sa daliri mo bilang tanda ng aking paghihintay at kung gaano kita kamahal. Napatitig ako sa kanyang nangungusap na mga mata na puno ng pangungulila. And I couldn't help but ask, pero Lucas, hindi ka ba napapagod na maghintay? And he shook his head, giving me a warm smile. No, hanggat alam ko may pag-asa at nandito ka naman sa puso ko, hindi ako magsasawang hintayin ka. Ganun kita kamahal, baby. His voice almost cracked. Pero Lucas, mabilis na niya ako inakbayan para lang hindi ko matuloy ang sasabihin ko. Ang mas mabuti pa umuwi na tayo. Gusto ko na makita ang anak natin. Tingin mo, magugustuhan niya kaya ako? Ay, say. Tumango ako at pinilit ng umiti. Oo naman. Magugustuhan ka niya kasi ikaw ang ama niya. His smile widened. Great. I'm excited to meet him. Let's go. Hindi na ako nakapalagpa nang akbayanan niya ako palabas ng restaurant. Where's your car? He asked when we go out. The blue one. Inalis niya lang ang pagkakaakbay sa akin na makalapit na kami sa kotse ko. Agad niya akong pinagbuksan ng pinto sa kabilang side. Ako na lang magmamaneho. Wala na ako nagawa kundi pumasok sa kotse at nang makapasok ako, ay umikot na rin siya sa kabila at pumasok sa driver's seat bago pinaandar ang sasakyan paalis ng parking lot. Pareho kaming tahimik habang nasa biyahe. Pero pansin ko ang kanyang hindi mapakaling pagbuga ng hangin habang nagmamaneho na tila babalisa. Parang kinakabahan. Ewan ko ba, kahit ako'y kinakabahan din para mamaya. Hindi ko alam kung paano ko siya ipakikilala sa anak ko bilang ama nito. Hindi ko naman alam na babalik siya, talagang alam din niya ang tungkol sa anak niya. Maybe Sandro told him when he was still alive. Hindi ko rin mahulaan pero base sa iniwang sulat ng asawa ko, ay mukhang nag-uusap silang dalawa nang hindi ipinapaalam sa akin. Pagdating ng mansyon ay hindi na ako naghintay pa na pagbuksan niya at nauna na akong bumaba ng sasakyan. Manang, where's Drew?
Tanong ko sa isang katulong nang hindi makitang anak ko pagkapasok ko ng mansyon. Nasa kwarto po, ma'am. Pinapalitan po yata ni Joanna ng diaper. The maid replied. Kaya naman umakyat na ako ng stairs. Magandang hapon po, sir. Rinig ko pang pagbati ng katulong nang makita ang pagpasok ni Lucas at mukhang nagulat pa base sa boses. Of course, they know Lucas. Kilala nila dahil sila pa rin naman ang mga katulong na matagal nang naglilingkod kay Lolo. Good afternoon, Lucas replied. Hindi na ako lumingon pa at pinagpatuloy na ang pag-akyat. Pagkapasok ko ng kwarto ay saktong tapos ng binihisan ng katulong ang anak ko at akmang bubuhati ng palabas ng kwarto nang pumasok ako. Mama! Agad natawag ng anak ko sa akin at naglahong bigla ang pagsimangot nang makita ko. Napangiti naman ako at kinuha na ito mula sa pagbuhat ng katulong. Ma'am, baka po magbibihis pa kayo. Ako na po muna kay Baby Drew. No, Jana. Mamaya na. Ipapakilala ko lang anak ko sa daddy niya. Parang nagkaroon naman ng pagtataka sa mukha ng katulong pero hindi ko na ito binigyan pa ng pansin at binuhat na ang anak ko palabas ng kwarto. Habang pababa ng stairs ay natanaw ko si Lucas na nakaupo sa couch. Pero nang marinig ang pagbaba ko ay agad na napalingon. Hanggang sa napatayo na mula sa pagkakaupo. Pansin ko pa ang kanyang paglunok na makita ang anak na buhat ko. At nang tuluyan na ako makababa ay agad na lumapit. Drew, anak. Pagtawag ko sa anak ko na kung saan-saan pa nakatingin. Look, your dad is here. Tila naiintindihan naman nito ang sinabi ko dahil agad itong nagpalingalinga na tila naghahanap. Hanggang sa tuluyan ang napalingon sa kanyang ama. Hey son, Lucas greeted. Biglang nagkaroon ng halo-halong emosyon sa mga mata. Pero nasurpresa ako sa reaksyon ng anak ko dahil bigla na lang itong napatili at parang tatalo na mula sa pagkakabuhat ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang sagot nito sa kanyang ama. Daddy! Daddy! I was surprised. He called him Daddy. Ibig sabihin ay kilala niya ang kanyang ama. Bigla naman naglaho ang lahat ng pangamba sa mukha ni Lucas at tuluyan ang napangiti. Hanggang sa kinuha na sa pagkakabuhat ko sa Drew na agad na napahalakhak. Tila tuwang-tuwa at excited na mabuhat ng ama. At nang sandaling napunta na sa bisig ni Lucas ang anak, ay ganoon na lang ang pagbuhos ng emosyon sa mga mata nito. Finally! Nahawakan ka na rin ng daddy. God knows how much I miss you, son. I missed you so much. Same with your mom. He said. Basag na basag ang boses. Hanggang sa tuluyan ng yumugyog ang balikat ng yakapin ng anak. Parang may kung ano namang kumurot sa puso ko. Habang nananatiling nakatayo at pinanonood na lang ang kanyang emosyonal na pag-iyak habang yakap ang anak namin. Hindi ko alam kung ilang minuto na ba akong nakatitig sa mag-ama ko na pareho ng malalim ang tulog sa kama at humihilik pa. Nakasuot lang ng white bathrobe si Lucas at nakatihayan ng higa habang isang braso nito'y nakayakap sa anak na ngayon nakataob naman sa kanyang tiyan at komportableng natutulog. How cute. I can't help but smile. Ang sarap nilang pagmasdan. Parang may humahaplo sa puso ko habang tinitingnan silang dalawa. Mula sa hubog ng labi at matangos na ilong ay talaga namang magkapareho. Talagang mag-ama nga silang dalawa. I let out a heavy sigh. Napag-isipan ko na ito mula pa kanina. Ayoko maging selfish, sa totoo lang. Siguro ay wala namang masama kung pagbibigyan ko ang lalaking ito na makapiling ang anak namin. Deserve niya pa rin naman na makilala at makasama si Drew dahil siya pa rin naman ang totoong ama nito. Kung iisipin ay napakahirap din ang kanyang pinagdaanan dahil nakaya niyang magtiis na mahigit 1 taon. And I'm so proud of him. Dahil kung ako nasa kalagayan niya ay baka hindi ako pumayag na hindi makapiling ang anak ko ng ganoong katagal. Isang buong araw ko nga lang na hindi nakikita ang mukha ng anak ko ay nangungulila na agad ako. Yun pa kayang 1 taon? Baka mabaliw ako kapag ganoon nakatagal. Pero ang lalaking ito, iba. And I know napakahirap sa kanyang part ang kanyang desisyon. Pero ganun pa man ay natiis niya pa rin. Marahan kong hinila ang kumot at kinumutan silang mag-ama bago ako lumabas na ng room. Ayoko makaistorbo sa tulog nilang dalawa kaya pinili kong matulog na lang sa ibang kwarto. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa mahinang halakak ng boses na tila nagkukulitan sa tabi ko. And when I opened my eyes, bumungad sa akin ang mag-ama ko.
Nakahiga si Lucas sa tabi ko at nakaupo naman si Drew sa tiyan nito habang humahalakak dahil pilit nitong inaagaw ang isang laruan sa kamay ng ama. Pero kapag kinukuha naman ito ay nilalayo ni Lucas kaya naman napapahalakak na lang ito. Hi kitty baby. Good morning. Inaantok kong pabati sa anak ko at muling pumikit. Good morning too baby. Lucas replied. Nanakawan pa talaga ako ng halik sa pisngi. I mean, baby Drew. I corrected but he just laughs. It's the same. I'm still your baby, Lucas. And he let out a sexy laugh again. Right, son? Si Daddy yung first baby ni Mommy? And Drew just giggled. Napangiti na lang ako at iminulat ng konti ang mata ko para tingnan ang alarm clock sa bedside table. Pero ganoon na lang pagbalikos ko ng bangon nang makita ko kung anong oras na. 8:12 a.m. na pala. Shit, bakit hindi yan nag-alarm? My God, late na ako. Taranta akong bumaba ng kama nang pigilan naman ni Lucas ang braso ko. Oh, bakit? Kurot na akong tanong. Huwag ka na munang pumasok. Gusto kong pumunta tayo sa bahay ng parents ko. I told them about Drew and they're excited to meet him. Gustong gusto na nilang makita ang kanilang apo. Pero Lucas, natigilan ako at napatitig sa kanya hanggang sa isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Pwede bang mamayang hapon na lang? May mga trabaho pa kasi ako na dapat tapusin ngayong araw. At isa pa, may board meeting pa mamaya. Kaya hindi ako pwedeng umabsent ngayong araw. Okay, I understand. Kung ganoon, sasama na lang kami ni Baby Drew. Sure, pwede naman kung gusto mo. Bumaba na ako at naglakad papasok ng bathroom para maligo na. Pero napahinto ako sa akmang pagsara sa pinto nang pumasok din si Lucas habang buhat si Drew. Maliligo din kami. Sabay-sabay na tayo. Sagot ito nang makita ang pagtatanong sa mga mata ko. Pero Lucas, hindi kayo pwedeng sumabay sa akin. Why? Ayaw mo kami makasama ni Baby sa pagligo? Pero nangangati na kaming dalawa sa pawis oh. And he pouted. Tila nagpapakyut pa sa akin. Napataas naman ang kilay ko. Kung talagang gusto mo maligo, edi sana naligo ka na ng tulog pa ako. At isa pa maraming shower sa kabilang kwarto. Pero mas gusto namin makasama ka ni Baby. He cut me off. Sige na please. Please, Mommy. Mamusok pa ulit ito sa akin at may kung ano ibinulong sa akin na siyang ikinataas lalo ng isang kilay ko. Pero pagkatapos nitong bumulong, ay bigla na lang tumingin sa akin sa Drew at pinaliit ang mata bago kumurap-kurap sa akin na tila nagpapakit na rin. Talagang sabay pa silang dalawa. Promise, hindi kami magpapasaway. Sasabay lang talaga kami sa paliligo sa'yo. Please, Mommy. Pamimilit pa ng loko habang nagpapakyut. I know, binulungan niya siguro ng puppy eyes ang anak kaya nagpakyut din tulad niya. Kaya naman hindi ko na napigilan ng mahinang mapangiti. Talagang ang galing niya pa rin gumawa ng paraan, masunod lang ang gusto niya. Sabagay, si Lucas de Vera nga pala lalaki ito na ubod ng kulit at nakakaasar din kung minsan. Alam ko namang makulit kayo mag-ama, kaya sige na. Yes. Thank you, Mommy Love. I love you. Lucas winked at me. Sumanyas pa ng kiss sa akin bago mabilis na inakag ang anak papasok ng shower room. Napailing na lang ako at sumunod na sa kanilang dalawa. Bago ako pumasok ng shower room ay hinubad ko muna ang suot kong pantulog at tanging bra at panty lang itinira ko. Oh, ano tinitingin-tingin mo? Mataray kong tanong sa kanya nang salubungin ako dito ng malagkit na tingin pagkapasok ko pa lang. Talagang lumunok pa ang loko matapos pasadahan ng tingin ng katawan ko. I'm sorry, love. I just can't help my eyes because you're so sexy. He replied and cleared his throat. Iniiwas na ang tingin sa katawan ko. Napaismid na lang ako at binuhay na ang shower. I know, pero sorry ka na lang. Hindi ko mapagbibigyan ng mga pagnanasa sa mga mata mo. Maglaway ka. Grabe ka naman, love. Pero sige, magtitiis na lang ako. Pakahawak mo na sa Drew, hubarin ko lang tong suot ko para makaligo naman ako ng mabuti. Kinuha ko na lang sa Drew sa kanyang pagkakabuhat. Patawa-tawa lang ang anak ko na tila masayang-masaya kasama ng kanyang ama. Kaya naman hindi naalis ang ngiti sa labi ko. Iniiwas ko na lang tingin kay Lucas nang mahubad na nito ang kanyang bathrobe. Buti na lang kahit papaano ay may suot naman itong black boxer at yun ang itinira. At matapos nitong hubarin ang kanyang bathrobe ay hinubad naman ang suot na damit ng anak namin at inalis na rin ang suot nitong diaper bago muling kinuha sa akin. Sabunan mo na lang kami ni Drew, he said. Tumaas ang kilay ko. Sinasabi mo bang pati ikaw ay kailangan kong sabunan? Yes, love, he replied with a smile. As you can see,
Hawak kong anak natin kaya hindi ko kayang sabunan ng katawan ko. So, kung maaari ay ikaw na lang. Pinahintulutan naman kitang hawakan ng katawan ko. Taon na lumipas pero ang pagiging makulit at malandi na lalaking ito ay tila hindi pa rin naaalis sa kanyang katawan. And what? Love? Ayoko. Si Drew lang isasabon ko. Matanda ka na para paliguan pa kita, no? And he pouted. Okay. Then, hayaan mo ikaw na lang paliguan ko mamaya. And I gave him a serious look. Tigilan mo ako, Mr. De Vera. Baka mapalayas kita dito sa pamamahay ko na wala sa oras. And he smiled. Okay po, love. Magbibehave na po. Napaerap na lang ako at pinaliguan ng anak namin habang ito'y buhat-buhat niya. Tuwang-tuwa naman si Drew habang marahan na sinasabon ko ang likod nito. Kaya naman pati kami ni Lucas ay napapatawa na rin. At patapos kong paliguan ng anak ko ay pinalabas ko na ito kasama ng kanyang ama, saka ako naligo. Nang matapos naman ako ay saka ko pinaligo si Lucas. At ngayon ay sakay na kami ng kotse para pumunta sa kumpanya. Si Lucas na nagmamaneho at hawak ko naman si Baby Drew. Lucas, ano kaya kung pirmahan mo na yung contract? Basag ko sa katahimikan. It's done, baby. Kagabi ko pa napirmahan for you. My eyes widened. Talaga? He nodded. Alam mo namang malakas ka sa akin kaya hindi ako nakatanggi. Kumindad pa ito sa akin bago ibinalik ang focus sa pagmamaneho. I can't help but smile. Mabuti naman at pinirmahan na niya iyon. Tamang-tama naman, may board meeting mamaya. Pagdating sa parking lot ay kinuha na ni Lucas sa akin si Drew at siya na ang nagbuhat. Dahil parang mas gusto talaga ng anak ko sa kanyang ama dahil palagi na lang itong tawag ng Adi. At may mga sinasabi pa na hindi ko naman maintindihan. Pero tila ba kinakausap nito ang ama. Kaya naman si Lucas ay palagi napapatawa dahil sa anak at hindi nawawala ang magandang ngiti sa labi. Pagkapasok namin ng building ay halos lahat ng tingin ay napunta sa amin. Makikita sa mga mukha ng mga empleyado ang pagkagulat nang makilala kung sino ang kasama ko. Pero binaliwala ko na lang at ipinagpatuloy lang ang paglalakad kasama ang mag-ama ko. Hanggang sa pumasok na kami ng elevator. I know, kakalat na naman ito at siguradong kung ano-ano na naman chismis ang lalabas. Pero kung sakaling kumalat man at umabot sa media, wala na akong pakaalam pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang maging masaya ang anak ko at hindi mangulila sa kanyang ama. Makita ko lang na masaya ang anak ko ay magiging masaya na rin ako. And I know, ganun din si Sandro. Ang hangad lang naman ng asawa kong iyon ay ang maging masaya kami ng anak niya. Sa simula pa lang ay yun na naging sakripisyo niya. Ang mapabuti kami ni Drew. And I'm so thankful na naging parte siya ng buhay ko. Ng buhay namin ni Drew. Wala ka bang trabaho? Don't tell me. Mananatili ka dito sa opisina ko buong maghapon. Tanong ko kay Lucas nang makapasok na kami sa loob ng opisina ko. Naupo ako sa swivel chair at siya naman ay sa couch habang buhat pa rin si Drew. No, wala akong trabaho dahil mas gusto ko makasama kayo ng anak natin buong araw. He replied pero nasa anak naman ang tingin. Okay, bahala ka. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho at hinayaan na lang silang dalawang mag-ama. Paminsan-minsan na hindi ko pa rin mapigilan ang mapangiti tuwing naririnig ang halakhak ni Drew. Nang sumapit ang lunchtime ay may nag-deliver ng pagkain na galing sa isang sikat na restaurant dahil nag-order na pala si Lucas nang hindi ko namamalayan. At sabay kaming kumain. Hawak niya si Drew sa kanyang hita habang pinapadede sa baby row nito. At ako naman ang taga-subo ng pagkain sa kanya. Pangiti-ngiti pa ang loko habang sinusubuan ko. At tuwing nagtatama ang mga mata namin ay kinikindatan ako. Kaya napapaerap na lang ako at pinipilit na pigilan ang aking pagngiti. My goodness, talagang napakakulit pa rin niya kahit kailan. Hindi na yata maalis sa kanya ang pagiging pilyo. Nang pumatak naman ng 2:00 PM ay pumasok ako ng conference room para sa board meeting at iniwan muna ang mag-ama ko sa loob ng aking opisina. Ang inaasahan ko sa meeting ay makikapagbardagulan na naman ako ng desisyon sa mga board katulad ng nakasanayan ko na tuwing may meeting dahil nga ayaw nila pa rin sa akin bilang CEO ng kumpanya. Pero na magsimula na ang meeting ay napakatahimik na nilang lahat at maayos na sinang-ayunan ng mga desisyon ko. Nakakapanibago, hindi na sila nakikipagtalo pa sa akin at puro congratulations na agad ang natanggap ko sa kanila nang banggitin ko ang pagpayag ni Mr. L. Kaya naman nakangiti ako lumabas ng conference room. Pero pagkapasok ko pabalik sa loob ng opisina ko ay agad akong napahinto nang makita ko ang mag-ama ko na parehong tulog sa couch.
Nasa loob ng suot na suot ng kanyang ama si Drew at tanging ulo lang nito ang nakalabas. Kaya kahit maglikot ay hindi basta-basta mahuhulog. At nakalaylay naman sa baba ang isang braso ni Lucas na hawak pang baby Ron na konti na lang ang laman. I smiled. Naupo na lang ako sa swivel chair at tinapos na lang mga hindi ko pa natatapos gawin. Mahigit 1 oras din ay tinagal bago sila nagising na dalawa. Kung hindi pa nagising si Drew at muntik na umiyak ay hindi pa magigising ang kanyang ama. Oh, son. I'm sorry. Napalalim ang tulog ni Daddy. He kissed his son's face at pupungas-pungas na itong bumangon at nilagay ang anak sa loob ng baby crib bago tinimplahan ng gatas sa baby row nito. Nakatingin lang ako habang nakasandal sa aking swivel chair pero na magtama naman ang mga mata namin ay nakuha pa rin talagang kumindat sa akin kaya napaismid na lang ako. 5:00 p.m. na nang lumabas kami ng building para makauwi na. Si Lucas pa rin na nagmaneho ng sakyan. Okay lang ba sa'yo kung dadiretso na tayo sa bahay ng parents ko? He asked while driving. It's okay. Marahan kong pagtango na kanya na maikinangiti. Thanks, love. Napahinga na lang ako ng malalim at itinuon ng tingin sa labas. Hindi ko alam kung paano ko ba pakikitunguhan ng kanyang parents mamaya. Sa mami niya wala akong problema, pero sa kanyang ama hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang kanyang daddy lang naman ang nagpakalat ng sex video namin year ago. Nagsorry naman ito sa akin nung matapos ang libing ni Lolo. Pumunta ito ng mansyon at kinausap ako. Inamin sa akin na siya nga nagpakalat ng video namin ng anak niya. At nagawa niya lang iyon para siraan ang kumpanya namin at makaganti kay Lolo sa pagkalaban nito sa kanilang negosyo. Pero pinagsisisihan na raw niya ang pagpapakalat sa video na iyon dahil nga nagalit sa kanya si Lucas. Pero dahil stress ako ng mga panahong iyon, ay pinaalis ko ito ng mansyon at hindi tinanggap ang paghingi ng tawad. Para kasing hindi ito sincere nung nag-sorry ito sa akin that time. Tila napilitan lang dahil pansin ko sa kanyang muka at pagbigkas ng salita na tila nahihirapan nitong ilabas ang salitang sorry sa kanyang bibig. Buti pang grandparents ni Lucas. Pumunta sa lamay ni Lolo at nakiramay. Humingi rin ng kapatawaran and they look sincere naman. Ikinuwento nila sa akin na dati pala silang matalik na magkaibigan ni Lolo at naging magkaaway lang sila dahil sa isang babae at yun ay ang lola ni Lucas. Dati palang girlfriend ng lolo ko. Pero inaagaw lang ng kanyang lolo na si Don Therizion de Vera. Kaya itong si Lolo ay nagtanim ng matinding galit. Hindi ko alam na may ganoong klase pala sila ng nakaraan. Napakasaklap nga naman para kay Lolo. Kaya pala ganoon na lang ang galit dito sa akin nang malaman ng ginawa kong pagtataksil sa asawa ko. Pero iba rin magtanim ng galit si Lolo. Hindi alam ang salitang pagpapatawad. Siguro ganoon talaga kapag sobra mong minahal ang isang tao tapos pagtataksilan ka lang pala at sa best friend mo pa. I feel sad for my grandfather. Pero at least, nakonsensya naman ang kanyang dating best friend at dating kasintahan na nagtaksil sa kanya. At pumunta pa rin sa lamay niya para dalawin siya bilang matalik na kaibigan. Lucas, bakit dito tayo pumunta? Takang tanong ko nang huminto ang sasakyan namin sa isang private cemetery, imbis na sa bahay ng kanyang parents. I just want to talk to them. Mas maganda magpaalam ako sa kanila bago kita dalhin sa bahay ng parents ko. Lucas replied. Natahimik na lang ako at wala nang nagawa kundi bumaba. Pumasok kaming tatlo ng cemetery at si Lucas pa rin na nagbuhat kay Lucas. Daddy! Pagtawag ng anak ko nang makapasok kami sa loob ng bahay libingan at makita ang picture ng kanyang ama sa tabi ng isang urn. Napangiti naman si Lucas at tinalikan lang ang anak sa pisngi. Nanatili lang akong tahimik at nakatingin lang sa dalawang urn na magkatabi hanggang sa narinig ko na ang pagkausap ni Lucas sa urn ni Lolo. Hi, Chairman. It's been a while. Patawad ko nandito pa rin ako pagkatapos ng lahat. Nakahabol pa rin ako sa apo mo. I know you don't like me. He paused for a moment. Pero siguro, kung sa ibang pagkakataon mo ako nakilala at hindi ako isang De Vera, sigurado magugustuhan mo rin ako para sa apo mo. Ngayon ay nandito ako sa harap mo para hilingin pa rin ang basbas mo. Pasensya ka na, pero ang apo mo pa rin ang gusto ko. Siya pa rin kasi ang sinisigaw ng puso ko. Kaya sana, kung nasaan ka man ngayon, matanggap mo sana ako bilang parte ng pamilya. Dahil may anak na kami ng apo mo. At hindi ko pwedeng i-give up ang mag-ina ko. Ipinapangako ko sa iyo na wala kang dapat na ipag-alala dahil aalagaan ko na mabuti ang apo mo. And I will spoil her. Katulad nung kung paano mo siya i-spoil sa mga gusto niya. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot sa narinig at bahagyang kinurot ang tagiliran ni Lucas.
Hindi na ako spoiled brat ngayon, no? But he just smiled at what I said. Dinala lang sa kanyang labi ang kamay ko at tinalikan bago tumingin naman sa urn ni Sandro. Hey bro, gusto ko lang mapaalam sa'yo na magmula ngayon ay ako na mag-aalaga sa asawa mo. Sa babaeng mahal ko. And I promise to make her happy. At sana, kung nasan ka man ngayon, maging masaya ka sana para sa amin. Hindi man naging mabuti kung paano tayo nagkakilala pero ipinapangako ko sa'yo na pangangalagaan ko mag-ina ko na minsan na rin naging mag-ina mo. Thanks for everything, man. I won't forget you. Hinawakan na ni Lucas ang kamay ko at lumabas na kami ng cemetery. Pero nang akmang sasakay na ako sa loob ng kotse, ay siya naman pagpigil niya sa braso ko. Sandali lang, baby. Ang parents mo pala. Nasaan ang libingan nila? Gusto ko rin kasi sila makausap para hingi ng kamay mo sa kanila. Nasa kabilang banda pa. Pero saka na lang. Sa susunod. Paggabi na oh. At mukhang uulan pa, baka maabutan tayo. And he sighed. Okay. Pumasok na kami ng sakyan at muli na niyang pinatakbo. Nang nasa daan na kami ay siya naman pagbuhos ng malakas na ulan. Gabi na nang dumating ang sakyan namin sa malawak na garahe ng mansyon ng kanyang parents. Lucas, kayo na lang muna siguro ni Drew pumasok. Dito na lang ako maghihintay sa loob ng kotse. Alanganin ko sabi dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang kanyang ama. Halata kasi na ayaw talaga nito sa akin. Hey, hindi pwede. Kailangan mo sumama sa loob dahil ikaw ang ina ng anak ko. And don't worry about my dad. Akong bahala sa kanya. Kaya naman napilitan akong bumaba ng sakyan. Hinawakan naman ni Lucas ang kamay ko at pinagsalikop sa kanyang kamay. Habang buhat naman sa kanyang isang braso ang anak namin na tila inaantok na dahil pahikab-hikab na ito at papikit-pikit na rin ang mata. At pagkapasok namin sa pinto ng mansyon, ay agad na bumungad sa akin ang kanyang parents na nasa living area tila hinihintay ang aming pagdating. Nang marinig ang pagpasok namin ay sabay-sabay na napalingon ng mga ito sa amin. Hanggang sabay pang napatayo nang makita kami. Napalunok naman ako at biglang dinambol ng kaba, lalo na magtama ang mga mata namin ng ama ni Lucas. Pero nagulat na lang ako sa biglang pagtili ng kanyang mommy nang mapunta ang tingin kay Drew. Oh my goodness! Nandito ng aking mahal na apo! Mabilis na itong napatakbo, palapit sa amin.